Sa pagpapatuloy ng recap, at sa pagdaan ng oras, ang mag-couple na sila Sojin at Daesung ay ipinakita sa mga kaibigan ang binili nilang office attire, at sa klase pa lamang ng kanilang kasuotan mukhang balak na ng dalawa na ibunyag ang kanilang pag-iibigan. Dahil dito ang kanilang kaibigan na si Song Hwan ay pareho sila biniro na mukha daw may malinaw na relasyon ang mga ito, si Sojin na may panay kung asikasuhin ang kasintahan sa harap ng mga classmate kaya't mas naging malinaw sa lahat bukod sa ating bida na alam ang tungkol dito. Dahil nga ngayon ay ang disperas ng okasyon mas naging abala ang grupo nila Sungbin kasama ng iba pa namili na rin sila ng mga gagamitin para sa pagluluto. Sama-sama na rin naghanda ng mga kinakailangang equipment sa itatayo nilang restaurant at, sama-sama din para naman sa mga gagamiting decoration, sinikap ng kanilang grupo na may handa ang lahat bago matapos ang araw hanggang sumapit ang gabi, na makikitang si Sojin ay nakatulog na sa upuan sa paghihintay sa kanyang kasintahan. Matapos ang abalang araw umuwi na ang ating bida sa kanyang bahay at mula naman dito. Pagkatapos maligo ang kanyang nuna kinausap na niya ito upang tanungin kung nais magpunta sa festival na gaganapin bukas, sa kabila ay nabigla ng kaunti si Dambi gayong bukas na daw pala iyon, si Sungbin na may halong pakiusap na kung pwede itong makapunta kahit pagkatapos ng kanyang trabaho sa office, pero bago pumayag si Dambi nais muna niyang linawin kung magkakaroon ba daw naman ng oras sa kanya ang bida kung sakali nga daw na siya ay dumalo doon. Ang tugon dito ng ating bida bagaman daw hindi siya gayon kasigurado ngunit, gagawin niya raw ang lahat para naman magkaroon ng libreng oras sa kanyang nuna, dahil sa pahayag na iyon ay pumayag na itong kanyang nuna at paglabas niya ng trabaho doon natutuloy sa event venue. Lubhang masaya si Sungbin dahil sandali lamang niyang napapayag ang dalaga ngunit kinabukasan sa mismong araw ng festival ay nagmukha na itong haggard sa dami ng gawain. Hindi man lamang nito magawa ang kahit maupo ng saglit dahil sa ang kanilang itinayong bar and restaurant ay sobrang daming tao at kabi-kabila rin ang may tumatawag ng order, dahil dito ay napasabi na lamang ang bida sa isipan na bakit ang lugar na ito ay parang impyerno, kahit pa ito ay hindi naman daw isang tunay na restaurant ngunit bakit daw sila ay dinudumog ng mga tao. Di na nga alam kung ano ang dapat unahin sumabay pa ang isang naligaw na lola subalit gayong trabaho rin pala ni Sungbin ang maging gwardya kaya't siya ang tinawag ng kanyang kasama para naman upang asikasuhin ang naligaw na lola. Wala siyang nagawa kundi kausapin ang matandang lola at ipaliwanag dito na ito ay ang lugar kung saan nila ginaganap ang festival. Sinabi naman ng lola na alam raw niya ang tungkol doon at nagbigay paliwanag na ang tanging dahilan kung bakit siya ay napunta dito ay para lamang magbenta ng tapi. Kaya't sana naman daw ay huwag na lamang siyang pansinin. Ngunit nitong mabanggit ni Sungbin na may ilang patakaran sila dito na dapat sundin, nagtanong ang lola kung ang ibig sabihin ba daw noon ay dapat na siyang lumayas, kaya naman tila ata daw na mahihirapan si little boy na ito'y kausapin dahil masyadong straightforward kung magsalita ang ginang, para naman matapos na ang usapan nagdesisyon ang ating bida na bumili na lamang ng tapi ni lola. Pero ayon sa lola ang kada isa nito ay 1,000 won at kung walang cash, pwede din daw ang online banking. Habang inaasikaso ni Sungbin ang naligaw na lola sa panig nitong kanyang chicks ay medyo na rin napapagod sa dami ng gawain, gayunpaman ay hindi nito ipinahahalata sa iba bagkus sinisikap ngumiti habang nagbibigay ng mga order, nitong inilapag niya ang order na pork stir fried at tofu kimchi sa table ng dalawang lalaki. Ang dalawang lalaki ay kaagad napansin ang kagandahan ni Nana, at mas lumala pa ito nang magpakita pa si Nana sa dalawang customer ng isang kaakit-akit na ngiti. Bagamat nagmistulang pipi ang dalawang lalaki sa kung paano sila pakitunguhan ng dalaga at gayong wala nga sila ibang sinasabi maliban sa walang humpay na pagtingin umalis na lamang si Nahyun pero, dito na nagsalita ang isa at sinabing hindi ako isang estranghero, talaga lamang na ako'y isang profesional tungkol dito. At pagkatapos ay nagtanong kung pwede niyang makuha ang numero ni Nana, ang kasama naman niya ay nahihiya na sa ginagawa ng kanyang kasama, ngunit hindi na pinahaba pa ni Nana ang usapan gayong tahasan nitong sinabi na mayroon na siyang kasintahan, na syempre ang tinutukoy niya dito ay ang ating bida kahit wala pang nagiging sagot sa kanyang pagtatapat noon, pero dahil sa ilang ulit na may nangyayari sa kanila ay inaasahan siguro nito na di magtatagal magkakaroon na rin sila ni Sungbin ng malinaw na ugnayan o relationship. Umalis na din si Nahyun dahil tinatawag na din siya ng kasama para maghatid ng mga order sa ibang mesa, habang ang dalawang lalaki ay patuloy pa rin siyang pinag-uusapan,
Binatikos ng lalaking humihingi ng numero na di umano sa edad ngayon daw ni Nana ay hindi pa nito alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinasabing propesyonal na galawan, na one in a lifetime lamang kung mangyari. Ang kasama naman niya ay sinabing ikalulungkot kuno ng babae na hindi niya ibinigay ang kanyang numero sa oras na ito at samantala, kung sinahiyon ay pinagbabalakan ng mga lalaki ito naman bida natin ay natitipuhan rin ng mga customer nila na dalagang Nuna. Sa ngayon nga ay bitbit na niya ang tapi ni Lola ang nakablo na babae ay tinanong kung ilang taon si Little Boy at ito naman ay kanyang sinagot na siya ay 20 anyos sa kasalukuyan pero, lubhang nais ng babaeng nakapula ang mga bata. Itinama naman ng babae niyang kasama ang kanyang ibig sabihin lamang daw ay gwapo si Sungbin. Nagpaabot ng pasasalamat ang bida sa mga papuri ng mga Nuna ngunit muli siyang kinausap ng babaeng nakapulang damit. Sinabi niyang bagaman siya daw ay medyo maedad na pero siya naman daw ay may maayos ng trabaho bilang isang office worker. Sa panayam na iyon ay sumagot lang si Sungbin na kung gayon daw ito ay isa na rin sa kanyang mga Nuna. Ayaw tanggapin ng babae na tawagin siyang Nuna ng ating bida at mag-isip naman raw ng ibang mas mainam na pamagat huwag lamang ang Nuna. Sabay tinanong kung ano ang pangalan ng ating bida, bago pa man tuluyang madikwat ng iba si Little Boy ng mga babaeng Nuna. Dumating na dito si Nahyun kung saan ay ginamit nitong excuse ang order nilang tofu kimchi, upang ilayo sa tukso ang kanyang boylet. Dahil nga dito naisip ni Sungbin na dapat na siyang bumalik ng mabilis sa kanyang trabaho habang nagagawa pa antala ni Nana ang pagtatanong ng mga babae, at kaya gayon nga ang kanilang ginawa magkatuwang nila tinatanggap ang napakadaming order, sa kabila ng kanilang nararamdamang pagod ay ipinagpapatuloy lamang ng dalawa na matugunan ang lahat ng customer nila sa pub, maya-maya ay sabay napatingin ang dalawa sa kabilang dako matapos may tumawag sa kanilang mga pangalan. At sa paglingon nila dito nakita nila sila Professor Choi Hyun at ang guro na si Professor Mi Song, at kasama rin nila dito si Dongso. Kinamusta ni Professor Mi ang kanilang trabaho habang si Professor Choi Hyun na may binanggit na mukha na daw silang magkasintahan, nagsumbong ang bida kay Teacher Mi na lubos nakakapagod dito sa sobrang daming gawain, at tinanong kung kamusta ang kanilang mga pagkain na iniaalok dito sa kanilang pub. Sumagot ang guro na ayos naman at mahusay naman ang bawat pagkain, at dahil nga nabanggit ni Sungbin na siya lubhanang napapagod nag-alok si Dongso ng swap ngunit, ito ay hindi tinanggap. Ipinaliwanag ni Dongso na makalipas pa ang isang oras ay magkakaroon na sila ng libreng oras at kung wala ba daw darating na kaibigan ang ating bida, sa kabila ay hindi makapagbigay ng malinaw na tugon si Sungbin kaya't ang sagot lamang nito ay nagsabi naman daw sa kanya ang kanyang Nuna Dambi pati ang kanyang ate ngunit, walang nakakaalam kung pupunta ba sila o hindi. Habang binibigyan ni Professor Mi si Nana ng tofu kasabay nito ay hindi makapaniwala si Dongso na may bukod pa pala raw na ate si Sungbin at naitanong kung sino doon si Dambi. Ipinaliwanag ng bida na si Dambi ay ang babaeng dumalo noon sa araw ng palakasan. Makalipas ang ilang oras ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng tao kaya naman wala pa din panahon upang magpahinga ang pangkat ng bida dahil dito. Kinausap ni Song Hwan ang kanilang cooking master na si Longhair na huwag na masyadong magluto ng merienda pagkatapos, at pagkatapos nitong sumang-ayon nagrereklamo naman, na bakit daw siya ay napunta dito sa lugar na ito gayong siya ay isa ng senior. Sa hinaing ni Longhair ay sinabihan siya ni Song Hwan na wala kuno makakatumbas sa galing niya magluto ibig sabihin lamang daw ay walang angkop dito kundi siya lamang at tila naman nagustuhan nito ang gayong papuri at sa kabilang banda, dumating na rin itong si Aisol na nakadamit rin ng pang-opisina. Naupo ito sa mesa kung nasaan ngayon si Dongso at ayon rin dito, bagaman daw ay nag-decide siyang isuot ang office attire na ito ngunit hindi daw siya gayon kakomportable. Di naman siya masyadong pinapansin ni Dongso gayong panay ang lingon nito sa entrance, na mukhang may ibang inaabangan at sa tanong ni Aisol kung umalis na ba ang kanilang mga professor, sumagot ito ng mabilis ng oo kanina lamang at hindi pa gayon nagtatagal. Pagkatapos nitong maupo tinawag niya si Sungbin upang ipabatid dito na siya ay dumating na at, inanyayahan para naman daw makapagpahinga. Sumagot ang bida na aayusin lamang niya ang ilang nakabinbin na trabaho, saka daw siya mauupo upang sila ay masamahan. Sa tugon niyang iyon ay biniro siya ng kanyang Nuna Aisol na tila masyadong busy at kung hindi pa daw nagagawa ang magpahinga buhat kanina, dahil dito'y naalala tuloy daw ni Aisol noong panahong sila ang nagpa-participate sa festival, ipinagbigay alam na din ng isa niyang senior na oras na nga upang magpahinga.
Samantala inaasahan ni Aisol na makakapag-inuman silang apat ngunit si Dongso na mismo ang nagsabing may ilan pang parating at kung ito ba daw ay hindi alam ng kanyang classmate, na ang ate ni Sungbin pati ang ginang na dumalo noong sports festival ay papunta din dito. Laking tanong ni Aisol gayong batid na siguro nito kung sino ang ginang na tinutukoy, na walang iba kundi ang sexy na babae na may pangalang Dambi. Speaking of the angels, pinag-uusapan pa lamang nila ay dumating na nga dito ang babaeng tinutukoy, malugod itong tinanggap ng ating bida at ito talaga ang tunay at orihinal kung tungkol lamang din sa office worker concept. Narinig din ni Aisol na may kinakausap ang kanyang boylet kaya't dahan-dahan niya itong tiningnan para makumpirma ang hinala. Pati na rin si Nahyon ay natuon din ang kanyang atensyon sa kung sino ang dumarating at makalipas ang ilang saglit. Naupo si Dambi sa lugar kung saan nakapwesto ngayon sila Aisol at Dongso, si Nahyon na may sumama na din. Bagaman depressed na si Aisol dahil sa hindi inaasahang bisita, si Dongso ay halos gayon din dahil sa muli nito nakaharap ang babaeng minsang hinangaan dahil sa taglay na ganda, maya-maya ay lumapit na din ang bida para asikasuhin ang kanyang roommate at sabay tinanong kung ano ang nais inumin. At sa kabila ay sumagot si Dambi na kahit ano ay ayos lamang sa kanya habang si Aisol ay pinapaupo na rin siya dito sa kanilang table. Dito habang binibigyan niya ng inumin si Dambi iba-iba man na mga babae ang nasa kanyang harapan subalit. Pareho lamang ang layunin ang makapagpa-impress sa ating maswerteng binata. Samantala nakinig ng mabuti si Aisol sa panayam ni Dambi, na kaya daw pala nagpa-deliver si Sungbin kahapon ng damit ay dahil dito daw pala gagamitin. Sumagot ang bida na oo gayong ito ang kanilang tema dito sa kasalukuyang school festival, kahit may ibang tao sa paligid hindi ito alintana ni Dambi na magsabi ng kahit anong bagay, at ayon nga dito ay binibigyan niyang matinding papuri si Little Boy gayong ang damit daw niya ay bagay, kung saan para na daw siya talagang isang bagong recruit na empleyado. Sa loob-loob ni Aisol ay hindi ito makapaniwala na paano raw nagagawa na maglakas loob ang babaeng ito na magsimulang makipag-flirt sa kanya sa sandaling dumating siya dito, kung ito ba ay isa rin sa mga bewitched ni Sungbin o di naman daw kaya isa itong babae na gumagawa lamang ng dahilan na hindi makatulog, dahil natatakot upang mahulog sa kanyang trap ang bida. Ang hindi lamang nito alam ay ito mismo ang roommate ni Sungbin. Sa kabila na may tumayo si Dongso at ipinakilala ang kanyang sarili sa roommate ng bida, sapagkat hindi raw niya nagawa iyon noong huling oras na sila ay unang magkita, malugod naman itong tinanggap ni Dambi sabay nito binanggit na marami na rin akong narinig tungkol sayo. Sumagot si Dongso na sana naman daw ay hindi ang mga bad side niya ang nalalaman ng magandang babae na tuwa si Dambi sa gayong biro at ayon pa dito. Sinabi niya din sa akin na ikaw ang pinakamalapit na senior at isa ring mabuting tao. Ang kausap niya naman ay tumugon na siguro kaya lamang daw nasasabi iyon ni Sungbin, dahil marahil hindi pa niya siya masyadong kilala, at sabay tumawa ang dalawa. Dahil dito, nakararanas ngayon ng selos ang ating bida sa maayos na pag-uusap, at tila daw komportable rin ang kanyang Luna Dambi base pa lamang daw sa kanyang mga ngiti at ang napansin naman ni Aisol ay ang kanyang pagiging malungkot. Nagtataka ito kung bakit naman raw lubhang nababahala si Sungbin habang nakikinig sa pag-uusap at nahinto lamang ito nang nagsalita na si Nahyon ng tagay, ito ay kanyang pinaunlakan nag-alok ng toast para sa muli nilang pagkikita. Maya-maya habang wala sa sino man ang nagsasalita kinausap ni Dambi si Nahyon gayong ito din naman ang mas kilala niya bukod sa ating bida, pinuna nito kung bakit madalas tall iyan ang buhok, gayong bagay naman daw pala ang nakalugay. Ukol sa tanong na iyon ay ipinaliwanag ni Nana na sa oras daw na siya ay tumuntong ng 20 taong gulang, plano na niya itong paputol ngunit, dahil ang haba ay hindi pa naman sapat, kaya iyon ang dahilan kung bakit sa ngayon ito ay kanyang itatali muna. Batay sa tingin ni Dambi mukhang iyon nga raw ay magiging angkop lalo na kung nakadamit pang opisina, at gayong nabanggit ang tungkol sa office attire. Sinabi nitong si Nana na parang nasa opisina kami dahil lahat tayo ay nakasuot ng parehong uri ng damit at parang sila daw ay mga mag-couple dito. Subalit sumabat dito si Dongso para linawin na hindi siya nakadamit tulad ng karamihan marahil kaya lamang niya iyon nasabi ay upang ipabatid na wala siyang kapareha, kaugnay pa rin sa nabanggit ni Nahyon na mag-couple. Base sa karanasan ay ipinahayag ni Dambi na dahil maraming mga tao sa opisina, kaya't normal para sa mga tao doon na magsimulang makipag-date. Sa kabila naman ay naglakas loob si Aisol upang magtanong sa paraan naman ng may galang,
tinanong nito mismo si Dambi kung siya ba daw ay mayroon ng nagustuhan mula sa isa sa kanyang katrabaho, habang palihim nagdarasal na sana ay mayroon na nga. Kaso nabigla ito sa naging sagot ni Dambi gayong tahasan niyang binanggit na wala siyang kahit isang tipo doon sa opisina. Sa desperasyon, binago nito ang linya ng tanong yamang wala pala daw sa katrabaho, may tsansa bang ito ay isang mag-aaral. Nahihiyaman si Dambi ngunit tila desidido na itong ibunyag kung sino ang kanyang tunay na tinatangi gayong kahit paligoy-ligoy. Sumagot ito na tama ang nabanggit ni Aisol sapagkat ayon dito, siya ay isang college student na nasa 20 years old na sa kasalukuyan, at dito rin siya nag-aaral. Matapos masabi iyon sandaling halos huminto ang oras ng magkaibigan gayong noon pa man ay may kutob na sinana na ang kanyang ani ay tila may gusto sa kanyang kaibigan. Si Little Boy na may palihim nagsalita na mukhang obvious na siya ang tinutukoy dito ng kanyang nuna. Maging si Dongso ay napaisip rin sa naging pahayag na iyon kung saan naman kaya daw department, pero mali ang naging hinala dahil ang inakala nito ay nasa engineering department. Samantala mas nagiging malinaw na kay Aisol na ang tinutukoy ni Dambi ay malamang sa alamang daw si Sungbin. At para mas maging malinaw ay tinanong din nito na kung ang tinutukoy bang lalaki dito ay hindi pa ba sumasabak sa hukbong militar hanggang sa kasalukuyan, at pagkatapos sumagot si Dambi, dito na nagbigay ng hindi magandang panayam si Shen Aisol base sa kanyang mga karanasan. Na di umano, magiging maayos pa rin ba raw si Dambi kung sakaling kapag umalis, may pang-uuyam pa binanggit na hindi mahalaga kung gaano mo siya gusto. Sa sandaling pumunta siya sa hukbo ay maaari kanyang palitan o matugunan ng ibang tao, pagkatapos ng masakit na paghihintay. Kaso di man lamang doon naapektuhan si Dambi at imbes na sagutin humarap ito kay Sungbin sabay sinabing hindi ako sigurado ngunit nakadepende ito sa lalaking tinutukoy, samantalang medyo kinabahan dito ang bida gayong batid niyang siya ang pinapatamaan ng kanyang nuna at kung ito bang pahayag niya ay isang banta. Naunawaan ni Aisol ang naging panayam dahil na rin sa nakatitig si Dambi sa ating bida habang siya'y nagpapaliwanag, kaya't pinasaringan na lamang niyang tila kung ganon ang lalaking iyon ay lubos na ikaw ay inaalagaan, at dahil rin dito sa kanyang bagong tuklas sinasabi ni Aisol sa isipan na bagaman, nagawa na daw niyang i-give up si Dongso noong una at plano sana niyang tuluyan ng mapunta sa kanya ang ating bida ngunit, alam niyang hindi na iyon mangyayari. Dahil sa may matinding balakid at sa panig naman ni Dambi, naging matapat ito na sumagot. Na hindi naman gayon ang lalaking kanyang nais kundi ito ay isa lamang simple na tao at simple lamang rin kung sa kanya'y makitungo. Subalit talagang masigasig si Aisol at tila ba naghahanap ng paraan para malagay sa kahihiyan ang roommate ng bida, dahil sa kung gayon raw paano ang tungkol sa paghahanap ng isang tao na mas mahusay o perpekto, ang ibig sabihin niya lamang raw ay, ano ba ang kanais-nais kay Dambi at bakit ito'y nararapat ibigin? Gayunpaman ay hindi dito natinag si Dambi bagkus inamin na bagaman daw siya'y hindi isang perpektong tao ngunit, ayon sa kanyang palagay ang isang tao na maaaring punan ang kanyang mga kakulangan ay magiging mabuti. Dahil dito ay natigilan na si Aisol na magbato ng mga tanong pati na rin si Nana ay napabilib sa kanyang ani pero, mas nagulat pa si Aisol matapos nitong makita ang naging reaksyon ngayon ni Sungbin. Nang dahil sa pamumutla ng mukha ay ganap nitong naibigan ang panayam ng kanyang nuna, gusto man sana itong pigilan ni Aisol na huwag magpakita ng gayong reaksyon pero, walang lakas ng loob para kumilos, at dito na rin tuluyang hamupa ang bigat ng hangin sa paligid, nang may tumawag sa bida. At habang siya ay may kausap, tinanong ni Dongso si Dambi na kung ang lalaking tinutukoy ba ay isang engineering student ngunit, di na siya nagawa sagutin ng kanyang tinatanong dahil ang lahat nakafocus ngayon kay Sungbin, matapos nilang marinig na ang kausap nito ay ang kanya palang ate. Narinig rin nila pare-pareho na inaanyayahan ni Sungbin ang kanyang ate na habang siya ay naka-break time nakikipag-hangouts siya sa kanyang mga kaibigan at huwag mag-atubili sapagkat halos mga kaibigan niya lamang ang kanyang kasama. Matapos ang tawag kaagad nagtanong si Dongso kung ang kapatid niyang babae iyon, at sumagot ang ating bida na oo. Sinabing malapit na daw siya sabay na itanong kung siguro naman ay ayos lamang na sumali siya dito sa kanilang grupo. Bagaman wala iyong kaso ngunit, ang tatlong niyang chicks ay hindi na alam kung ano ang gagawin dahil kulang na lamang ay magpanik, at iisa lamang rin ang laman ng isipan ang matinding kaba dahil sa ito daw ang unang beses na makikita at makakasama nila ang ate ng kanilang boylet.
Samantala ayon sa memories ni Dongso ay minsan na nila itong napag-usapan kasama si Sungbin ang tungkol sa kanyang kapatid na babae. Sa punto na ito ay muli niyang inusisa kung ang ate ba ni Sungbin ay isang alumni dito sa school na kanilang pinapasukan. Idinagdag pa niyang naaalala ko ang isang tao kada maririnig ko na ikaw ay may isang kapatid na babae dahil ang inyong apelyido ay magkatulad. Medyo nabigla dito ang bida gayong tila kilala ni Dongso ang kanyang ate kaya't binanggit niya dito na ang kanyang ate ay dito nga talaga nakagraduate sa Hankook University. Ang isang hinala ay nagmumukhang tama kaya naman nais nang malaman ni Dongso kung ano ba daw ang pangalan ng ate ni Sungbin pero, hindi na iyon kailangan sapagkat ang kanilang pinag-uusapan ay tumambad na mismo dito sa kanilang harapan ng may masigasig na pagbati. Si Ate Sungbin na rin mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili na siya ang oldest sister ni Nam Sungbin, mabilis namang tumindig ang dalawa sa babae ng bida bagaman si Dambi ay walang lakas ng loob magsalita ng dahil sa kabaiba si Nahyun gayong nagawa nitong bumati at magpakilala kay Sungbin at pati na din si Aisol. Samantalang kaagad nakilala ni Lee Dongso itong sister ng ating bida kaya't kanya itong tinawag sa pangalan kaya naman ang lahat ay laking gulat kung paano nito nakilala ang ate ni Sungbin maski si Sungbin ay nalilito. May pagkabalisa nagtanong ang kanyang brother kung talaga ba sila'y magkakilala na ng kanyang Sunbae Dongso, kaso mabilis na bago ang mukha ni Sungbin matapos magtanong ang kanyang ate kung sino ba ang lalaking nasa kabila. Matapos di mamukhaan inalis ni Lee Dongso ang suot nitong cap upang mas ipakita ang kanyang mukha at pagkatapos, muli nito sinabi ang kanyang pangalan at kung saan sila nagkakilala mula sa volunteer club. Nang mabanggit ang tungkol sa volunteer club dito na naalala ni Sungbin kung sino ang lalaking tumatawag sa kanya ng senior, at napaka-coincidence daw nitong sila'y muling nagkita makalipas ang mahabang panahon. Napaka-energetic din itong sinasabi kay Dongso na sa tagal na hindi sila nagkita ay binatang-binata na daw pala ito ngayon. Sa kabilang gilid na may makikita si Dambi na hindi alam kung paano nito makakausap ang ate ng kanyang future husband walang magawa kundi ang magmistulang teenager sa isang sulok, at kung gaano naman siya lubos nahihiya ibang-iba ang pag-uugali ni Sungbin gayong matapos nitong makilala ang makisig na binata pinaulanan niya na ito ng unlimited na halik at mahigpit na akap. Tungkol naman sa pangangamusta ni Dongso tinugunan ito ni Ate Sungbin, at sinabi rin na paano naman daw naging napakakisig ngayon nitong si Lee Dongso. Sumagot siya dito na mukhang wala naman raw nagbago sa kanya buhat noong una, gayong gaya pa rin daw siya ng dati pero, hindi ito tinanggap ni Sungbin gayong kung wala talagang nagbago paano nito siya hindi kaagad nakilala. Samantala habang masaya ang dalawa sa pag-uusap gulong-gulo naman itong si Little Boy sa kung ano ang siyang nangyayari, at nitong sumagi sa isipan ang tungkol sa volunteer club dito na niya isa-isang nauunawaan kung ano ang puno at dulo ng lahat ng ito. Isa na dito ay noong una nilang nakasama si Lee Dongso kung saan patay na patay pa siya kay Nahyun. At noong oras nga na iyon ay nabanggit niyang sumali siya sa isang volunteer club noong panahong siya ay isa pa lamang freshman, kahit pa walang kahilig-hilig sa mga social gathering. At pagkatapos pa nito, nitong medyo malakas na ang tama bigla ibinunyag ni Lee Dongso na wala talaga siyang planong seryosuhin ang magtrabaho ng walang bayad, kundi ginawa lamang iyon para sa isang tao na hindi naman nilinaw kung sino. Ang pangalawa naman ay nitong isang beses na nakausap niya si Kim Miso, at naikwento nga ni Kim na bagaman nagiging maayos na sana ang pagsasama nila Dongso at Aisol ito ay tulad ng hindi siya tumigil sa paghihintay sa kanya, subalit si Lee Dongso ay palaging abala sa kanyang club hanggang sa sumali siya sa hukbo at ang pangatlo, mula mismo kay Lee Dongso. Habang humihingi siya dito ng advice sa kung sino ba ang dapat piliin ang taong mahal ko o ang taong minamahal ako tulad nga ng naging payo nito, sa bida na kahit sino pa ang piliin sa dalawa ay pareho lamang silang masasaktan sa bandang dulo, kaya ang mainam ay humanap na lamang ng bago, dahil sa kasong iyon, maaring makakatagpo ka ng isang bagong babae at magsimula muli ng isang panibagong relasyon sa kanya. Subalit kung papipiliin daw siya sa pagitan ng unang pag-ibig o sa isang nuna, ang mas matimbang sa dalawa ay ang nuna gayong iyon raw talaga ang kanyang tipo ang mas maedad na babae ay ang pinakamainam. Kaya naman dahil dito, ibig sabihin ba nito ay ito ang dahilan kung bakit nagawang iwan ni Lee Dongso si Aisol at Kim Miso nang dahil ba daw sa kanyang ate. At ngayon ay balikan natin itong si Lee Dongso na bigla na bago ang pag-uugali at kilos matapos makita ang kanyang nuna.
sa pagtatanong nito na hindi na halos maunawaan ni Sean Bin kaya't nasabihan siya tuloy ni Sean Bin ng kung pwedeng ayusin ang pagsasalita. At saka pa lamang naging malinaw, at nagtanong kung ano na ba ang pinagkakaabalahan ngayon nitong kanyang nuna. Sa kabila naman ay hindi nagiging komportable si Aisol gayong bigla nga nagbago ang dating napakatahimik na lalaki, at si Sung Bin din ay hindi ito makapaniwala gayong unang beses niyang makita itong kanyang senior ng masyadong clumsy kaya ibig sabihin, ito ay ang kanyang ekspresyon na hindi niya magawang itago, at laking tanong sa sarili kung may gusto ba talaga siya sa kanyang ate na hindi niya itinuturing na isang babae, at kung iyon ay tama. Paano na itong si Shen Aisol na wala ring pag-asa kay Sung Bin dahil sa babaeng maganda, kung babalik naman kay Lee Dong-so ay may kaagaw pala rin dito ang kapatid pa mismo ng kanyang boylet, at habang ito'y labis nalulungkot, sa kabila naman ay masaya sila na nag-uusap tungkol sa cup ni Lee Dong-so. Sinabi ni Sean Bin na ang cup na suot ngayon ni Dong-so ay mula mismo sa kanya nang galing, kaya si Na-hyun ay hindi makapaniwala na hanggang ngayon ay nasa senior pa niya ang bagay na mula dito. Pero sa hiya ni Dong-so sinubukan niyang sabihin na marami siyang ganitong klaseng cup. Samantala, dahil sa walang lakas ng loob makipagkilala si Dambi sa ate ng kanyang lalaki, humiling na siya dito ng tulong para magkaroon sila ng maayos na pagpakilala sa isa't isa, sinagot siya ni Little Boy na magagawa niya na ito, sapagkat magkakilala naman ang kanilang angkan. Habang panay ang pagpapakitang gilas ni Lee Dong-so sa ate ng ating bida, itong ating bida naman ay masaya rin sa piling naman ng kanyang nuna at dahil dito, tuluyan ang nadepress si Aisol matapos matanto na siya itong tila mawawalan ng lalaki sa buhay.